O mga kabataan Airsoft, pack muna tayo ng order. Ito nga yung order ni Sir Pilapil ng Naik Cavite. K35DA nga pala yung kanyang in-order. Isang spring type airsoft pistol to, yung K35DA. Binuksan na natin. At ito nga yung K35DA, bali metal to. Pati yung kanyang magazine ay metal yan. Ang kanyang grip ay plastic. Tapos ang kanyang trigger, hammer, slide safety ay plastic. Tapos ang kanyang internal parts ay plastic din. Ang dulo ng kanyang barrel ay meron siyang metal sa dulo. At threaded yan kasi nga nalalagyan siya ng silencer. May kasama na rin siyang silencer yung K35DA. At ito ang itsura niya kapag nilagyan natin siya ng silencer. Mas lalo siyang popogi kapag may silencer kasi mas mahaba na siya tignan. Lakas ng dating lalo ng K35DA. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ito yung isa sa mga paborito ng karamihan. Kasi mas pogi siya. Tsaka out of the box, may kasama na siyang silencer. Re-roscast nyo lang yung kanyang silencer hanggang humigpit na. Pag mahigpit na, yan. Ito na itsura niya kapag mahigpit na siya. Tapos ito, moving din yung kanyang hammer. Yan o. Ngayon, timbangin natin siya. Naka-insert yung magazine, tsaka nakalagay yung silencer. Tingnan natin kung gaano nga ba kabigat yung K35 ni Sir Pilapil ng Naik Cavite. Bali, tumitimbang na siya ng 690 grams kapag naka-insert yung kanyang magazine, tsaka yung kanyang silencer ay nakakabit. Ayan na yung nagiging timbang niya. Meron siyang kabigatan, mahigit siya sa kalahating kilo. Lagyan na natin siya ng BBs. 0.20 BBs nga pala yung gamit na bala dyan sa K35DA. Tapos tignan na rin natin kung ilan yung kanyang magazine capacity. Yan. Bali, hindi natin siya kailangan punuin kasi kapag pinuno natin siya, hindi siya maglo-load na maayos kapag wala tayong nilaktaw na isang space dito sa kanyang magazine. Ayan, pagka ganyan, hindi maglo-load yan sa unang kasa nyo, kaya kailangan bawasan natin. Napasobra naman yung bawas. Yan, kailangan ganyan lang siya. Ngayon bilang natin yung kailang yung rounds na kasya sa kanya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Kasya pa yung 14 sa kanya pero hindi nga natin siyang pwedeng punuin kasi nga hindi siya maglo-load ng maayos. Chrono test natin, tingnan natin kung gaano siya kalakas yung K35 ni Sir Pilapil ng Naik Cavite. Okay, chrono test na natin. Unang putok 162.6, 160.8, 163.9, 160.1, 161.5, 160.0, 161.6, yan, 161.3, 165, 163.8, 164.1, 161.9, 163.2. Ayun, ubos ang bala niya. Bali nagre-range nga siya ng 160 to 165 FPS. Ito yung power ng K35DA ni Sir Pilapil ng Naik Cavite. Ngayon, ipapak na natin siya. Ito nga yung kasama niyang BBs, 0.20 BBs yan. Nasa 500 to 600 bawat isa niyan. Ngayon, bali estimate natin dito nasa 1,500 to 1,700 yung kanyang BBs. Ito natin lagay sa ilalim. Tapos, ang sticker ng Bataan Airsoft, syempre, remembrance. Ayan. Bubble wrap natin kasi sa Naik Cavite po yung punta ng unit na to. Yan, i-bubble wrap na natin para safe yung ating K35DA. Pag nag-bubble wrap tayo, laging doble. Siyempre, dati masabi dahil medyo minsan di rin naiingatan yung mga parcel, kaya dapat tayo na lang yung mag-adjust. O doble natin yung kanyang bubble wrap.
Tapos pagkayari niya nilalagay natin sa pouch yan. O yun, naipak natin ng maayos yung order ni Sir Pilapil ng Naik Cavite. O maraming salamat sa iyo Sir Pilapil ng Naik Cavite. Sana kahit papano matuwa ka dito sa order mong unit na to. Napaka-solid nito ng K35DA. Ganito yung personal kong unit mula 2017 hanggang ngayon gamit ko. Pampuksa ng mga peste dito sa paligid namin. Maraming salamat sa panonood nyo mga kabataan na Airsoft at Sir Pilapil ng Naik Cavite. Bye bye!